At matapos namin ito. Ito na po yung huling bahagi ng Galatia chapter 6. Sige, tuloy natin ulit. Galatia 6. Hindi niyo kung gaano kalaki ang ginagamit ko sa pamamagitan ng sarili kong kapay. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo magpapaguli na makita sila ng gawa ng magandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigid dahil sa krus ni Kristo. Kahit na sila mga bali ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nilang magpatuloy kayo upang ipagmalaki nila na kayo man ay tumupad sa tuntuning iyon. Huwag namang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay para sa akin, at ako na may patay para sa mundo. Hindi mahalaga kung tulingan o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bagong nilalang. Manatili na ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa buong bayan ng Diyos. Kaya wala ngayon, huwag nang dagdagan din naman ang aking paghihirap sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, sumayin niyo nawa lahat ang magandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ay, mga karupo, Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay narito sa uling bahagi ng libro ng Galatia. Salamat po sa iyong katapatan at dalangin namin, Panginoon, bagamat ilang buwan namin pinag-aralan itong libro ni Pablo na ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy po na gabayan nyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maalala, maunawaan, at maisabuhay namin ang mga napag-aralan at tutunan namin sa librong ito, Panginoon. Salamat po muli at ikaw po ang maluwalhati sa aming pag-aaral sa pangalan ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so last week ay binigyan natin yung introduction tungkol dito sa ating pag-aaral. Kanina may pinakita si Brother Reggie na sa cruise. No, parang last week, pagka tinanong natin, ano ang pumapasok sa isip nyo kapag nakakita kayo ng cross? Ano sagot nyo? Ha? Tubos. Ano pa? Joy. Ano pa? Kristyanismo. Nakasulat na lahat yan. Ang cross ay simbolo ng Kristyanismo. Isa rin na sinisimbolo ng cross ay torture. Torture kasi nung araw ay ginagamit po ang cross ang isa sa mga matitinding instrumento ng pag-torture kasi nga ikaw ay ipapako sa cross, nakatingala, titingalain ka ng mga tao at ito ay isang kahihiyan. Ito ay isang kahihiyan kapag isang tao ay pinako sa krus kasi nga titingalain ka. Kung makikita natin na ang cross sa panahon ngayon, nakikita natin niya sa taas, di ba? Simbahan, kahit saan nakikita natin. Pero dumating yung panahon na ang cross ay nagiging, na lang, napupunta sa ating mga liig. Nagiging jewelry. Ano ba Tagalog na jewelry? Alahas. Nagiging alahas na lang. Na ibig na tinitingala natin ay nandito. Ibig sa makakita tayo ng palakol, di ba? Ano ba? Martilyo. Pero
pero nakikita natin krus. Kasi nga, ito ay nagiging ano na lang, palamuti sa atin. Pero noong panahon ng mga Persian o mga Romano, ay ang krus ay isang paraan ng bitay. Makikita natin, panahon na yon, pagka nakakita sila ng krus, ito po ay pangit. Pero mayroong isang krus na ang naging simbolo ay kaligtasan. Yun ay ang krus ni Nino. Jesus. Krus ni Cristo. Yan, sabi ko ng torture instrument. Ayan, ano sabi dyan? One cross was a divine device to deliver sinners from death and then destruction. And that is the cross of the Lord Jesus Christ, and we rejoice in that. Sa dinami ng krus na pinako noong araw, noong panahon noon, first century, o maging pinanganak si Jesus, isang krus lamang ang nagsisimbolo ng ligtasan. Yun lamang ay ang cross ni Kristo. Wala na pong iba. Nasa pamamagitan ng cross niya ay sino mang maniwala doon sa tinapos na gawa ni Christ, ni Kristo sa cross, ay may buhay na walang hanggan. Sino man ang maniwala at magpalataya. So mula doon sa binasa natin, sabi diyan, cross is the determiner of all destiny for everyone. So ang cross daw ay makapagsasabi ng iyong destinasyon. Kung ikaw ay mapunta sa langit o saan? Purgatorio? Impyerno. Kasi kapag ka naniwala ka sa cross ni Christ, punta ka doon. Pag ito ay nireject mo, punta ka sa baba. So, dalawa lang yun, So, ayan ano sabi niya. Sabi sa Philippians. Mga kapatid, tularan niyo ako, at tularan ninyo ang iba pang namumulat namin. Sapagkat maraming namumuhay na sa langit sa araw tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo tungkol sa kanila, at naluluha akong ipaalala ulit sa inyo ito ngayon. Kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil dinidiyos nila ang kanilang iyan. Nagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sa atin nila ikahiya. At wala silang iniisip kung hindi ang mga itong bagay. So kapag hindi ka naniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ay kapahamakan ang iyong nakaka mo. Kapag ikaw ay naniwala, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So meron tayo dalawang photos na iniwan last week. Ayan, natandaan niyo ba yan? Yung paliwanag ni Pablo sa mga taga Galacia na si Kristo ay namatay sa krus. Yun ang naging nangyari sa kanya. Pangalawa, sinabi ni Pablo na kung si Christ namatay sa krus, tayo naniwala kay Kristo, ikaw ay Ikaw ay Ikaw ay ligtas. At ano sabi niya, Dapat talaga may exam to every para ikaw ay namatay na. Kung ikaw ay naniwala kay Jesus sa pati ikaw kasama ka nang namatay. O
O, kapag kayo kasama niya na patay, ano yung pangatlo? Yung mga pagnanasa mo, ano, ipinako na rin. Di ba? Natatandaan nyo ba? Hindi. Kasi ulitin-ulit natin to. Kung hindi nyo natatandaan, hindi ako magsasawang ulit-ulitin to. Hanggat kayo magsawa. Diba? So meron tayong iniwan na dalawang yun. May dalawang puto sa sinabi si Pablo diyan sa huling sinulat niya na mga verses. Una, mas mamalaki sa laman, sa gawa, at pagmamalaki sa krus. So, isa-isahin natin yan. So, ayan, ano sabi sa verse 11? Tignan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. O, yun, stop tayo doon, ha? Sabi doon, tingnan nyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Nakita niyo yung sinulat ko dyan? So hindi natin alam kung ano klaseng titik yung ginamit niya, kung yung nasa taas o kung yung nasa baba. Pangit, maganda? Ano? Pangit, maganda? Wala namang bola. Pangit o hindi? Ha? Ganda. Sakto lang naman. Ganda. Ayun, huwag na tayo magbulaan. Kaliwang kamay ang sinulat ko dyan. Pinasulat ko. Hindi ako marunong ng kaliwa. Pangit, maganda? Ganda. Ha? Ganda. 50-50. 60-60. Kaya ako, pangit ang nangit. Lalo lang ako kaliwa. Ganda yan, siyempre. Pangit. Pangit yan. Hindi ganyan. Pwede. Ano. Pwede maganda. Pwede pa. Sa sabihin sulat ni Pablo, ganyan. Ha? Ganyan, hindi. Hindi. Hindi natin alam. Hindi. Ha? Hindi na alam. Sabi, hindi. Sabi, hindi natin alam. Malabo kasi mata ni Pablo. Kaya malaki. Malabo ang mata. O, so alin doon? Sa hindi alam, malabo mata. Kaya malaki ang titi. Ha? Kaya malaki ang titi. Malabo ang mata ni Pablo. Hindi siguro maganda yan. Hindi maganda yan kasi hindi siya writer eh. Sabi na natin, ha? Ano yan? Ayan, binasa niyo na ata eh. Ayan o. Sabi kasi dyan, ano ba Tagalog na unusual? Di pangkaraniwan. Kay Pablo na Magsulat gamit ang sarili ng kamay. siya ang sumulat. Hindi siya writer. Kaya hindi maganda. Ibig sabihin, hindi siya writer. Pangit sulat niya. Pagka siya ay susulat siya ng libro, naghahanap siya ng eskriba. Scribe. Kasi ang sulat ng eskriba, cursive. Alam niyo yung cursive? Yung dikit-dikit, kabit-kabit siya. Pulido. Ayan ba, dikit-dikit? Hindi, di ba? Sa dikit-dikit magsulat ng mga eskriba, tsaka maganda sila magsulat. Ngayon, bakit sinabi ni Pablo na sarili kong kamay siya? Kasi mga kapatid, kung natatandaan nyo, yung unang-unang pinag-aralan natin, ito ang libro una niya sinulat. Bakit niya sinulat yan? Kasi, ano? Bakit niya sinulat? Maraming mga sumot. Kasi ano? Maraming mga sumot. Marami nakapasok. So, ibig sabihin, Amuyong. hindi na niya kailangan mag-antay. Ito ay urgent. Ito ay Kailangan. pangmadalian. Kaya siya na mismo nagsulat. Hindi na siya makapag-antay na maghanap pa. Kaya siya nagsulat. Yan. Una, yan ang
kaya siya na nagsulat, hindi siya makakuha ng skriba. Bagong mata. Pangalawa, kaya sinabi niya na large letters, kasi Dito sa mata. Bagong mata. Problema na yan yung mata. dapat pala meron mga ano to, parang pindutin eh. No? Para may no? Kasi malabo mata niya. Di ba, kung natatanda natin, Galatians chapter 4, sabi niya meron siyang problema sa mata. Kung maaari lang kayo, ibigay niyo yung mata niyo sa akin. So kaya siya malalaking magsulat. Kasi nung una, mga kapatid, nung unang pinag-aaralan ko yan. Ang iniisip ko, kaya siya malalaki sulat niya kasi galit siya. Galit. Pero hindi pala, pag binasa mo yung konteksto, hindi. Kasi meron siyang problema sa mata. Kaya malalaki sulat niya. Tsaka kasi, nung panahon na yon, mabigat yung parusa ng forgery. Alam niyo yung forgery? Sino gumawa sino gumawa nun? Kayo mga estudyante. Kami sa recto niyan. Mga nanay nyo, ginagaya niyo yung pirma. Sa recto marami yun. Ha? Piling nyo mga doktor kayo. Sino gumawa nun? Ginaya niyo yung pirma. O, di ba? Yung panahon na yun, mabigat yung parusa na yan. Eh ngayon, kung sinulat, kasi meron bang gumawa niyan sa Thessalonica. Ginaya nila yung sulat ni Pablo na sinasabi, tapos na yung rapture. Kaya, ang sinasabi ni Pablo diyan, ako ang, ano yan? Ako si Pablo ang mismong sumusulat ng pagbating ito. Binabati ko kayong lahat. Ito ang ginagamit kong paraan sa lahat ng sulat ko para malaman nyo ako ang sumulat. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ayan ang sinasabi niya dyan. Sa bandang huli, na ako sumulat nito. Kasi nga, may gumagaya ng sulat niya. Kaya sa mga libro sinulat niya, sa mga sumunod na, sinasabi niya na ako ang sumulat nito. Ang ginagawa niya, pinipirmahan na lang niya. Ayan, so ayan, pinaliwanag niya no, kung bakit siya ang sumulat. O, ayan pa sinasabi na natin yan. Verse 12. Gusto lamang ng makamilit sa inyo na kayo'y magpatuloy na makita silang gumagawa ng magandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. So, yung pagsusulat niya na ganyan, ginawa niyang metaphor. Ang metaphor po ay isang figure of speech na hinahalin tulad niya. Kasi nga, ang isang comparison sa isang bagay. Kasi nga, pangit ang sulat ni Pablo, siya nagsulat, malalaking sulat. Eh, ang sinasabi dyan kasi ng mga yung asungot na Gusto lamang ng mga namimili sa inyo na kayo'y magpatuloy. tuli. So, panglabas lang na anyo. Ginawa metaphor ni Pablo, ito, na yung pagsulat niya ng pangit at yung mga kagustuhan ng mga kasi na kayo, nahirapan na magsalita eh. Kaya huwag yun ako sa bayan, please. Yung gusto kasi nila na gawin niyo yung ginagawa namin. Kaya ginawang comparison ni Pablo yan na hindi importante yung ginagawa niya, yung natabasan niyo. Ang importante yung kung ano yung nasa loob ng puso niyo. Hindi importante kung pangit ang nakikita sa inyo.
itsura, di ba? Ang importante yung kagandahan ng inyong puso. Pinagkumpara niya yan. Kasi nga, gusto nila na gayahin ng mga ng mga hindi yung ginagawa ng Judaismo. Pero kay Pablo kasi hindi issue yan eh. Ang issue sa kanya yung puso mo, hindi yung panlabas na anyo. Kaya yun yung pinagmamayabang ng mga Judaismo, yung mga asukot, yung kanilang ginagawa, yung panlabas na anyo. Kaya yung sinabi niya na gusto lamang nilang gawin nyo kung ano yung ginagawa nila. Pero sa akin, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, yung pananampalataya nyo kay Kristo. Yun lang. Wala kang kailangan gawin. Yun yung ibig niya sabihin dyan. O, ayan o. Ito ang ibig sabihin ni Pablo. Dahil sa mahina kong paningin, alam mo kung gaano ako kahirap magsulat gamit ang sarili kong kamay. Ngunit kung ano ang dapat kong sabihin ay napakahalaga at kaya apurahan. At hindi ako makapaghintay at wala akong anumang tulong, kaya nagpatuloy ako at nagsulat. At hindi tulad ng mga Judaizer na nagmamalasakit sa itsura ng isang bagay, wala akong pakialam sa itsura ng anumang bagay. Hindi ko kailanman sinubukan na mapabilib sa inyo ang aking scholarship, ang aking mga personal na kasanayan, ang mga mababaw na formalidad. Nang ako ay dumating sa inyo, tinanggap mo ang aking mensahe ng may kagalakan. Bagaman ang aking presensya sa katawan na hindi kaakit-akit. At ang sulat na ito ay hindi rin nakasulat sa isang kaakit-akit na paraan. Ngunit ito ay ang katotohanan. At ito ay ang Ebanghelyo. At ito ay mula sa Diyos. Diba? So wala nang paligoy-ligoy. Kaya doon sa umpisa pa lang, di ba, Galatians chapter 1, galit na siya. Galit na siya kagad. Di siya, unlike doon sa ibang mga sulat niya, pinuri niya muna yung mga tao doon sa, kung saan lugar siya nagsusulat. Di ba, pinuri niya. Pero ito sa Galatia, hindi. Pinagalitan niya kagad. Kasi ayaw na niya yung marami pang pasikot-sikot. Kaya kung ano gusto niya sabihin na niya. Kasi nga, wala siyang makita ang eskriba. At pangalawa, yun nga, yung kailangan mabilisan. Kaya sinano niya yan, siya sinasabi niya yan, na hindi ako pumunta rito para magyabang, kung ano yung natapos ko, ano yung pinag-aralan ko, kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos sa akin, nasabihin sa inyo. Wala na, yun na agad, wala na kung saan pa. Yun ang ibig niya, yun ang ibig niya sabihin kung ano yung katotohanan. Na ang katotohanan, sila ay nalilinlang. No? Kasi sa panahon natin ngayon, tayo po ay nalilinlang. Kaya mahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nag-aaralan natin ito para hindi tayo malinlang. Kasi napakarami pong mga maling katuruan na kumakalat ngayon at hindi po tayo exempted dyan. Diba? Kaya kapag po hindi natin alam ito, maaari tayong matangay. O, ayan o. Isang delikadong gawain noong panahon na iyon ay forgery. Forgery. 2 Thessalonica 2 verse 1 and 2, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang ito ay sinabi ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Ayun, so nagbigay ng babala si Pablo kasi nga ginagaya yung pirma niya.
na isulat niya na sinasabi, ako si Pablo, na bahala kayo sa mga buhay nyo, kasi nga, nahuli na kayo dahil tapos na ang rapture. No? Yun ang sinasabi niya, ambot sa imo. Oh. Kaya sabi niya, huwag kayong maniniwala dyan. Maski sinabi pa na ang mga sulat na yan ay galing sa amin. Diba? Yun ang sinabi niya. Kasi nga, talamak yung forgery ng panahon na yun. So hindi lang pala sa panahon namin ngayon yan. Maski nung araw, uso na yan na nanggagalian ng pirma o ng sulat. Ano ang motibo ng mga tao ngayon? Ito yung mga Judaismo, ano ang kanilang motibo? Bakit nila ginagawa yan? Meron tatlo. Una, Right. To make good showing of the flesh, they show off. Yan ang mga gawain ng mga legalista. ay mga legalista. Alam niyo ba yung mga legalista? Yung kailangan ganitong gawin nyo. O maski yung mga so mayroong mga ganitong klaseng reliyon na kailangan ganitong alumayo, di ba? Mama na araw na. Manawin naman yung Diyos. Di ba? Si Dudas ay nadulas, tatlong balbas ang nalagas. Di ba? Mga ganyan. Mga legalista. Ano sila? Pride. Gusto nila show, yabang. Sila magyabang sa maling pamamaraan. Di ba yung mga Pariseo na parang ni Kristo, ganyan din? Yung mga nagdadasal sa kalye, yung mga nag-aayuno, kaya pakita nila na papasting ako eh. Gutom na ako, papasting ako. Diba? Nasabi ganon. Kung beses manalangin sa araw. Ano? Kung beses manalangin sa araw. O, doon sa Luke 16, yung dalawa, yung isa Pariseo, yung isa hindi, tax collector. Diba? Sabi na, Panginoon, salamat at hindi ako tulad nitong makasalanang ito dahil nag-aayuno ako, nagbibigay ako, tumutulong ako sa mahihirap. Ito mga ginagawa ko, kung ano yung sinabi mo sa utusan, ginagawa ko. Ito lakastangan na publikano ito. Hindi tumapunta sa impyerno, hindi tumapunta sa langit. Ano sabi nung publikano? Nagugan sa rito. Panginoon, patawarin niyo po ako isang makasalanan. Diba? Mga mayayabang, ito mga Pariseo, Eskriba, Saduseo, noong panahon ngayon. Panahon wala niya, may ganyan pa? Meron wala? Ha? Meron wala? Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan ba yan? Oh, ganyan ba yan? Tanungin mo, ganyan ka ba? Di ba? Ano yan? Yung hanggang ngayon mga kapatid, meron yan. Marami yan ngayon. Marami mga mahiyabang. Kaya nila ginagawa yan. Yan. Gusto lamang ng mga namimili sa inyo na kayo magpatuloy, makita nila kung sila nila magawa. Ito yung pangalawa. Gusto nilang gumawa ng panlabas na impresyon ng magiging banal at banal-banalan. Ayan, banal-pakitang tao. Ayan, yan yung mga verses na kinukwento ko kanina. At sabi sa ito, ngunit kayo kilala niyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kilala niyo ang Diyos bilang mga anak. Bakit bumabalik pa kayo sa walang visa at mga walang kwentang patutunan? Bakit gusto ninyo kung paalipin muli sa mga ito? di ba, napag-aralan din natin yan na tapos na tayo dyan eh. Nakalaya na tayo, pero bakit? Sabi niya dyan, bakit gusto niyo pang bumalik dyan? Parang gano'n, di ba? Parang example natin last week. Yung mga umaalit sa Bible study, namamang nga sa dalawang ilog. Napunta sa
Sa Bible study, tapos pag may merong, kasi nga mahal na araw na may pabasa, makikita mo rin dun. Di ba? Namamagma sa dalawang ilog. O bakit kailangan? Sabi ni Pablo, huwag na tayo bumalik doon. Kasi tayo ay, malaya na tayo. Palayain mo ang sarili mo sa Palayain na natin. Buhay sarili natin. So yan. Pangalawa, Cowardice o kaduwagan. Ginagawa nila iyon upang huwag sila masigid dahil sa krus ni Kristo. kaya sinasabi nila, uy, magpatuli kayo. Kasi, pag hindi nagpatuli, patatawanan kami. Mga duwag. Kayo ba duwag? Ha? Sinasabi nyo ba sa mga kaklase nyo? Christian ako! Ha? Christian ako, kaya pwedeng makopya. Ha? Meron ba yun? Christian ako kasi mangopya ako. Kayo mangopya din kasi Christian ako eh. Ano? Estudyante. O kaya sabihin na, meron dyan, lumabas kayo. May nakakita sa inyo dyan. O kaya pag lumabas na kayo dyan, pagbaba nyo sa baba, siyempre yung mga, sino taga dito nag-aaral? Silang dalawa lang, halimbawa si Danilo at si Les nung bumaba dyan. Bumabasa ng dito, baba! Baka may makakita sa akin dito. Sabihin, galing ako sa simbahan. Nangungopia ako, nakikita nila. Diba? Tapos nakikita dyan, no? Pinabukas, may pasok. Uy, Danilo, nakita kita, bumaba ka doon sa simbahan. Simbahan pa na doon? Christian ka ba? Ay, hindi, umihi lang ako doon kasi may CR doon eh. O, diba? Umihi lang ako kasi may CR doon. Kasi hihina ako eh. Hindi nga. Oo nga. Hindi nga, bawal mo sinungaling. Oo nga, umihi nga ako. O, diba? Kaya, ano ba yan? Yung nahiya kayo na sabihin na sino mga born again dito? Yan, sa klase. Sino mga born again dito? Uy, ito born again to, si Renzo. Uy, hindi ah! Hindi ah! Ganun ba? O, tamo, huwag niya kayo galing. Ha? Ganun ba kayo? Sino si Nestor? Ganun ka ba, Nestor? Sabihin ng kliyente, uy, Nestor, Christian ka pala? Ano po, hindi ko kayo maintindihan? Pabisaya? Bisaya ako eh. Ganun ka, ganun? Hindi? Kaya sabi mo, Christian ka? Totoo? Totoo? Tama ka ng kita, pag hindi. Dati ako Christian na yun. Ito, Joshua. Yan, si Abby doon. Nasabi ko sila, tinatanong ka, Christian ka ba? Ha? Alam? Ay, ako Christian. Akala ko, sabihin mo. Oh, yeah. So yun ang ano dyan. Sinasabi nila yan para hindi sila usidin. No? Para hindi sila kawanan, hindi sila kutsain. Kaya sinasabi ko, gawan nyo na rin yung ginagawa namin para hindi kami persecute, para hindi kami usidin. Kasi nga, ayaw nga ng mga Hudyo yan. Kasi nga, di ba, iba ang katuruan na dala-dala ni Pablo sa katuruan ng Judaismo, iba. Kaya galit ang mga Hudyo kay Pablo. O ano pa? Ang mga tao ito ay Hudson.
ang pagtanggap nila kay Kristo ay mababawian. Bakit Hudson yan? Udyo. Udyo yan. Ay, baka naka-dot siya na. Bro, iniisip ko sa Bible. Sino si Hudson? O, tuloy. Nagkukunwari silang representante ng Christian Church at sinasabing nirepresenta nila ang mga apostles at kailangan nilang magpatuloy para maging ganap na Kristiyano na ligtas. Ginagawa nila iyon dahil ayaw nila na sila ay usigin. Malaking kabayaran kapag nalaman ng mga tao ay ikaw ay tagasunod ni Kristo. Sila ay na-offend sa krus dahil hindi sila makapaniwala na ang tagapagligtas ay ipinako sa krus. Ginagawang legal ng mga Romano ang Judaismo. Kaya kung patuloy silang mananatili sa Judaismo, ay hindi sila uusigin ng mga Romano. Doon ha, liwanag ha? Yung paliwanag. Naintindihan nyo ba? Yes. Ha? Ito, Bisaya. Ito na si David, Bisaya. Kaya mo? Ha? Saya. Oo. Oh, Bisaya ha? Hindi yan, naintindihan nyo ha? O yun na yung sinasabi ko kanina. Iyaano ko na lang. Ano pa? Hypocrisy, pagkukunwari. Oh, verse 13. Verse 13, kahit na silang mga duli ay hindi naman tutupad sa kautusan. Nais lamang nilang patuloy kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad din sa totoo. Oh, kapag kumbari, hipokrito. Gusto nila yung gusto lang nila na kumbaga gawin nyo yan, pero kahit sila mismo, sinasabi nila pero hindi nila ginagawa. Ganun na kasimple. Oh, ayun, they want to show you off like some kind of convert when they can even keep the law themselves. Sila ay magtupadi. Ang gusto nilang tupadin at natutulin ang kautusan. Oh, naiintindihan nyo? O, di ba madali lang intindihin? Oh, pagka-paliwanag natin yan, bilis lang eh. Uy, ayan o. Ayo, alright. Pride, Ano cowardice, naman yan? Si Pablo nga eh. Sulat ni Pablo. come together to Pablo nga define eh. Pablo nga eh. people as religion. Ano sabi yan? Pride, cowardice, hypocrisy come together to define people false religion. O, sa Tagalog. Sama-samang bumubuo sa mga tao sa False religion. Yan tatlong points na yan ang bumubuo sa isang false religion. Ganun lang, no? O, ganun lang ka. Simple. O, doon na tayo sa pangalawang puntos. Boasting in the cross. Pagmamalaki na ni Pablo sa krus. Verse 14, huwag namang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako naman ay patay na rin sa mundo. O, Sinasabi ng krus na hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. yun lang. Yung sinasabi. Sinasabi ng krus na iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng paglagay niya ng kanyang sarili niyang anak na inilagay ang kasalanan mo sa kanya, pinarusahan siya imbis na ikaw. O, John 3:16. John 3:16. O, yan yan ang sinasabi dyan sa verse na yan. Hindi ka kayang iligtas ng sarili mo. Hindi ka kayang iligtas ng mabubuting gawa. Ano lang? Yung ginawa lang ni Kristo sa
Oo. Yan lang yun. Oh. Ang krus ay ang lahat sa atin. Ang krus ay kung saan nakikita natin ang malalhating katangian ng Diyos na nagsasama-sama. Ang krus ay ang paraan ng ating pagtubos. Ang krus, ang magnet na umaakit sa atin na mahalin ang tagapagligtas. Ang krus ay bahagi ng ating pagsasama at pakikisama ng pagdurusa. Ang krus, ang ating mensahe. Yan ang ating mensahe. Yung krus, yung ginawa ni Kristo sa krus. Oh. Bakit siya sumuko? Bakit siya sumuko sa krus? Bakit niya binigay yung sarili niya sa krus? Unang dahilan, pinalaya tayo ng krus mula sa pagkaalipin sa mundo. Verse 14, sa pamamagitan nito, iyon ay sa pamamagitan ng krus. Ang mundo ay napako sa krus sa akin at ako sa mundo. So pinalaya tayo sa kamunduhan. No, hindi mo masamang i-enjoy mo ang mundo ibig sabihin, enjoy mo beach, mamasyal ka, diba, Luneta, Boracay, hindi mo masama yan. Ang pangit dyan ay yung sistema, no? Korupsyon, pang-aapi, pang-gilipit, abuso, yan ang masama dyan, sistema. So yung sinasabi ni Pablo, tayo ay pinalaya na tayo sa sistema ng mundo. Pangalawa, Ikalawang dahilan, ang kapangyarihan ng krus ang naghiwalay sa atin sa mundo. Ang kapangyarihan ng krus ang naghiwalay sa atin sa laman. Ang kapangyarihan ng krus ay nagdala sa atin ng mga pagpapala ng kaligtasan. yung ikalawa daw, tayo ay isa ng bagong nilalang. May verse yan. Anong verse yan? 2 Corinthians 5:17. Nasa verse 15 yun, no? Hindi mahalaga kung tuloy man o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay siya. Ang mahalaga ay kung siya ang bago ng nilalang. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati ng pagkatao, sa halip, binago na siya. So, pinalaya tayo sa sistema ng mundo. Ano pa? Tayo isa ng bagong nilalang. Yung pangatlo, natanggap natin yung pagpapala ng Diyos. Kaya sinuko ni Christ yung sarili niya sa krus ay una, palayain tayo sa sistema ng mundo. Pangalawa, tayo bago na nilalang. Pangatlo, para matanggap natin yung pagpapala ng Diyos. Verse 16, manatili nawa ang kapayapaan at magawa ng Diyos sa lahat ng bumuhay ayon sa pagtunin nito at sa buong bayan ng Diyos. Buong bayan ng Diyos. Anong tuntunin? Ang pagtingin sa krus, ang tuntunin ng biyaya at pananampalataya na ipinakita ng pagkapangod ng Kristo sa krus. Ano ang ibig sabihin ng Israel ng Diyos? Ibig niyang sabihin ay ang mga Hudyo na tunay na mananampalataya, ang mga Hudyo na tunay na pag-aari. Yan yung sabihin, Israel bayan ng Diyos. Yung tunay na Israelita daw ay yung mga tunay na nananampalataya sa Diyos. Maging tayo ngayon, tayo ay spiritual beings na ng Panginoon. So tayo ang spiritual Israel ng Diyos dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya sabi diyan, Roma 2, hindi lahat ng Hudyo ay Hudyo, kundi yun lamang, sabi? Ay, hindi ko pala nailagay, no? Sa Philippians 3:3. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang gawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panalabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Tayo daw yung tunay na tuli.
Kasi, tayo nananampalataya. Tayo nananampalataya sa Diyos. Tayo sumasamba sa tunay ng Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Verse 17, mula ngayon ay huwag na akong pagabagi ng sino man sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga marka ng Panginoong Jesus. Sinasabi ni Pablo ito sa lahat ng nakikinig sa kanya o sa lahat ng nagbabasa ng sulat niya sa Galatia. 2 Corinthians 11:22-30, pinagmalaki ni Pablo ang lahat ng mga nangyaring hirap sa buhay niya bilang apostol. Colossus 1:24, masaya ako sa mga naranasan ko na paghihirap ng katawan para sa inyo. Dahil dito napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. So yung sinabi niya, huwag yun na akong gambalain pa kasi sapat-sapat na yung mga nakamo kong mga sugat, yung mga paghihirap. Kaya doon sa 2 Corinthians 11 ay pinagmalaki niya kung ano yung mga nangyari sa kanya. Binato siya, na-shipwreck siya, nilatigo siya, nagutom siya, nasa lakot siya ng ilang araw. Maraming nangyari sa kanya, no? So pinagmalaki niya yun na kung ano yung naranasan niya kay Kristo, sapat-sapat na doon sa Colossians 1:24, ang sinasabi niya dyan, inuusig ako ng mga taong to kasi hindi na nila makusig si Kristo kasi wala na siya. So hindi nila masaktan si Kristo, kaya ako sinasaktan nila. Ganito niya sabihin dyan. Paul says, I'm all of that. I'm a slave of Christ, a soldier of Christ, devoted to Him. I'm a criminal as far as the world is concerned, and I'm hated because I have Jesus branded on me. Every scar he ever got was a brand for Christ. These are the scars of Jesus. Don't trouble me, I represent Him, and I have the scars to prove it. So sinasabi niya dyan, ako ay pinupurusahan nitong mga to, ako ay inuusig nitong mga taong ito, hindi dahil sa ginawa ko, kundi kung sino ang nire-represent ako. Gets nyo? So tayo ba inuusig dahil sa mga ginagawa natin o kung sino yung ating nire-representa? Yan ang tanongin nyo sa sarili nyo. Kaya ba ako kinukutya? Kasi yung ginagawa ko, hindi ako namungopya, hindi ako nagmumura, hindi ako nagnanakaw, o dahil kaya ako kinukutya kasi si Kristo nasa akin. No? Nagigets nyo ba? So yun ang maging tanong natin sa bawat isa. Sa pagtatapos nitong pag-aaral natin. Salamat sa Diyos kasi na tayo, tapos na. Palakpakan yung bawat isa, matapos yun. Ilan po natin pinag-aaral natin? 5 months. 5 months may higit, ano? So, ano sabi niya dyan sa last verse? Mga kapatid ko, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sundain niyo ang Espiritu. Siya nawa. So, yan din na sinasabi ni Pablo sa atin. Mga kapatid ko, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sundain niyo ang Espiritu. Amen. Sige po, tayo tumayo.